pa nakalagay doon, rapist. Grabe naman yun, no? Pinakamaganda po, kilala po si board member. At wala pong naniwala. Ang sabi pa nila, sisirain ka namin. So, lalaban ka pala ng eleksyon. Papatayin ka namin. Kasi... Hi mga ka-Insta-Review! Welcome back sa channel ko. Grabe lang talaga mga ka-Insta-Review ha. Imagine, pati board member mga ka-Insta-Review, isang board member nga ng isang probinsya ay hinaras din ng mga iba't ibang mga OLA collectors. So di ba kung isang board member ay hinaras, paano na lang tayo, di ba, na ordinaryong tao? So ayon mismo nga sa mga kwento ng biktima, tinagbantaan daw siya, nasisiraan sa publiko para hindi na makatakbo ulit sa susunod na eleksyon. So, akalain mo ang tapang talaga, no? Kung isang public official nga na may pangalan at posisyon nga hindi nila pinalampas, paano pa kaya ang mga ordinaryong mamamayan na walang kakayahang lumaban? So, diba, ito kasi ang reality ngayon mga ka-Insta-Review ha. Yung OLA or online loan apps collectors na hindi lang basta naniningil kundi gumagamit ng mga harassment, may paninira at takot para makasingil sila. Kaya nga mga ka-Insta-Review, ang video na ito ay tungkol nga sa borrower at tumangging magbayad dahil nga walang official receipt at hindi talaga isolated case to ha. Isa lang siya sa mas malawak na problema sa industriya nga ng online lending sa Pilipinas. Pero teka lang mga ka-Insta-Review ha, bago pa kayo tuluyang ma-high blood sa harassment o pananakot ng mga loan shark collectors, chill muna tayo. Ngayon dahil tag-ulan na at uso ang brownout, minsan inaabot ng 1 to 3 days, kailangan mo ng Orasure OL100 Pro power bank na may 100,000 mAh. Super laki ng capacity kaya kahit ilan ang i-charge mo dito, kayang-kaya at mabilis din ito mag-charge ha ng mga gadgets, mga rechargeable na electric fan, at maging mga flashlight. So perfect na perfect nga ito ngayong tag-ulan na laging nagba-burn out. Ito ay kaya niya 1 to 3 days, kayang-kaya, pwede pang mas mahigit sa 3 araw. Depende syempre sa mga i-charge natin. So marami siyang port na pwedeng pag-charge-an. Perfect na perfect ito ngayong tag-ulan. Sunod-sunod na naman yung mga bagyo, kaya kailangan nyo ito mga mima. Pero teka lang, enough muna tayo sa mga products. So let's get back to the topic. So ang borrower sa Viso nga ay clearly frustrated or sobrang frustrated nga siya. Paano po kayo ang tumututok ngayon dito? Paano kayo yung naging representative o tagapagtanggol ng mga biktima ng Paano nagsimula po ito? Yes, magandang katanungan, Attorney Claire. Actually, during the lockdown noon, 2020, meron akong natatanggap ng mga text messages na ang sabi doon, na scammer ito, paki-contact, paki-hanap. Tapos nagugulat ako, sino mga scammer na to? Sabi ko kilala ko ito So, ang tinawagan ko, bakit? Anong problema mo? Sir, nag-apply po ako ng online lending. Ano ba yon? Sir, ayan yung OLA. Nag-harass po sila. Ay, ganun ba? Tapos, then, last year, 2021, 1 year ago, meron naman ako natanggap na naman. Na isang text message, yung mga text messages. Tapos nagulat ako, bakit nila alam ang number ko? At tinawagan ko ulit, yung mismong biktima, yun kilala kong biktima na yun kasi kailangan niya ng emergency na pundo para sa kanyang cerebral palsy na anak. Actually, tinutulungan ko natin siya. And then nagulat ako, umiiyak siya. Siya ang tinetreat ko ako, hinaharas. Ganun ba? Sige, mag-report ka sa NBI o kaya sa abogado. Pero out of curiosity, Attorney Enrico, ay ano kaya itong OLA na to, online lending apps na to. So nag-try po ako ng isa. So tinry ko ng isa and then ayun, nakalusot, at nagtataka ako na kailangan nila ng selfie, tapos mga ID. Okay, so approve ako. Wow, ganito pala kadali. Hanggang sunod-sunod na po yung mga pag-a-apply ko, and then at napanood ko po yun yung programa ninyo, Asintado, and then yung mga OLAs, at saka yung mga iba-iba pa yung mga pagre-rate sa mga kanilang mga opisina. And then
wow, totoo pala ito. At pinagpatuloy ko ulit ang pag-apply sa mga iba. At kung totoo nga talaga na nag-haras sila. Then, one day, nagkaroon ako ng isang overdue. And then, ayun na, tawag sila sa akin. So, hindi pa naman bastos. And then, pagka kailangan magkaroon ka ng payment, ganitong oras, 1:00. Ang sabi ko naman, wait, wala pa akong pundo doon. Sige, alas 3. Hindi pa pwede, alas 3. Doon na, pinagalitan na ako doon. Wow, totoo pala itong harassment. Sa aking panonood, lalong-lalo na yung asintado, nakikita ko yung mga recorded, yung mga pagmumura. At napatunayan ko rin na ako, minura na rin. Minura, at ang pinaka-worst ko ay naranasan ko yung public shaming. Doon po sa aking Facebook. At sa Facebook, hindi lang doon, gumawa rin sila ng group chat. At sa group chat, nakabalandra ang aking pagmumukha. At ang aking pagmumukha. Grabe. At saka yun, I have 4,000 contacts, Attorney Claire, Sir Jigo, I have 4,000 contacts ko sa cellphone ko na nakatanggap ng mga malalaswang mga salita na ako doon ay scammer. Meron pa nakalagay doon, rapist. Grabe naman yun, oo. Yes po, yun. And then, ang pinakamaganda po, here po ay kilala po si board member. Yun na nga. At wala pong naniwala. At ang dami pong sa akin, Sir, ano ito? Naku, hayaan mo na lang yan. Talagang just luck. Oo. Yun. So pagdating, ang sabi pa nila, sisirain ka namin. Kasi ikaw lalaban ka pala ng eleksyon. Okay. So, pupugutan ka namin. Papatayin ka namin. Kasi ang katanungan ko ngayon, sa akin din nadungisan na rin, quote and unquote ako Ano kaya, magbabayad pa ba ako sa mga oras na sinagot ko sila, sige, I'm willing to pay, plus, pero please provide me an official receipt. Official receipt. Sabi sa akin naman, ang sabi sa akin naman, yun na pong resibo dun sa 7-Eleven. No, that is not a receipt ng inyong korporasyon nyo o kaya company nyo. Hindi resibo yan. At makita ko rin yun na number ng PIR na yan, official receipt na yan, kung ano. At babayaran ko pa yung lahat. Yun pong interest po nila, excessive po. 40%. Kaya hihiram ka ng 10,000, 6,000 ibabalik sa'yo. Yung 4,000 sa kanila na yon. And then 7 days, ibabalik mo 10,000. Tapos na overdue ka, ayun na po. Yun bang yung unfair debt collection practices? Actually nga po pumayat din ako kasi nga meron ko ding depression kasi at yung mga pinadala nila, ang sabi ko nga would it affect my re-election bid ko? This is my third and last term ko bilang provincial board. Pero sabi ko ng mga ko sa akin, yung mga constituents ko, Sir, ipaglalaban namin kayo. Sabi nga namin, total, yung mga OLA naman, alam na daw yung mga, di ba, minsan sabihin nila, ididimanda ka namin, magkita tayo sa barangay nyo. Yes. So, sasabihin namin doon sa complainant, alam nyo na pala yung barangay namin, doon tayo magkita, doon ako magbabayad. Pero sabi nga namin, Jigo, mukhang hindi magpapakita, especially, sir, na yan yung naranasan nyo. Sabi ko, mas malaki po yung danyos na babayaran nila sa inyo kaysa sa utang nyo sa kanila. So, sa akin lang ganito. Kung Pilipino pag-uusapan natin, hindi ito nature ng Pilipino ganito. Diba? Hindi ito nature ng Pilipino. Pati maningil na utang, hindi ito nature. Sir, kapag ka-file na po kayo ng complaint, pwede po ulitin bumalik sa programa namin para ma-report po yung inyong ginawa. Sinasabi niya na hindi siya dapat magbayad kasi wala raw siyang official receipt, di ba? Ang punto niya is that
paano ako makakasiguro or paano makakasiguro yung borrower na legit ang bayad niya kung wala siyang dokumento, di ba? So, karaniwan kasi sa mga loan app, di ba, wala naman silang ganon. Kaya nga sa kabilang banda, ang lending app naman ay talaga namang naniningil kahit wala silang malinaw na sistema ng pagbibigay nga ng resibo. So, sinasabi pa nga, yung resibo daw ng 7-Eleven, yun na lang daw. Diba? So, dito pa lang kasi mga ka-Insta Review, makikita natin ang malaking problema sa transparency ng maraming online lending platforms nga sa Pilipinas. And by law kasi mga ka-Insta Review, dapat lahat ng lending institution ay nagbibigay ng official receipt or yung OR sa bawat bayad. Kasi nga, kung wala, pwedeng questionable ang legitimacy ng transaction. According kasi to the Lending Company Regulation Act of 2007 at rules ng SEC or Securities and Exchange Commission, lahat ng lending at financing companies ay required na magbigay ng proper documentation. Ito nga yung official receipt. Protection kasi ito ng borrower at ng lender. Kapag kasi walang OR, pwedeng, number 1, hindi ma-record ang bayad mo o ulitin ka pa rin singilin kasi nga walang OR. Worse pa dito mga ka-Insta Review, ma-scam ka. Malinaw na violation ang hindi pagbibigay ng resibo. So, isa itong tanda na maraming loan apps ang hindi rehistrado o hindi talaga sumusunod sa batas. Borrower ay may fault kung iiwas pero mas malaki ang kasalanan ng mga lender dahil sila dapat ang sumusunod nga sa regulasyon. Kaya nga mga ka-Insta Review, let's be honest ha, napakaraming mga kababayan natin ang pumapasok sa online loans dahil nga wala silang ibang choice. Hindi naman sa gusto lang kundi dahil wala talagang ibang choice, walang ibang option. Ginagamit naman nila ito for emergencies or yung mga biglaang gastusin. Simpleng panggastos lang. Pero ang hirap kasi na imbis na matulungan ka ng isang loan app, mas lalo ka pang mapapahamak. Naintindihan ko yung sinasabi ni borrower nga sa video kasi kung ako rin ang nasa kalagayan niya, sobrang mahirap talaga magtiwala sa isang kumpanya na hindi nagbibigay ng tamang dokumento. And napakasimple lang naman yun, di ba? Humihingi lang ng receipt. So, di ba, ang utang kasi ay responsibilidad. Yes? Oo, responsibilidad yan. Pero ang lender din ay may obligasyon na maging transparent at sumusunod dapat sila sa batas. Ang tingin ko, ang pwede lang dumulog sa korte na OLA, yung hindi nagmumura. Walang Diba? pa pwedeng imbato sa kanila, sa madaling sabi. Oo. Kasi once na nag-start ka na magbura ka, tapos dudulog ka sa court, tapos may mga screenshot ng mga pinag-text mo, lagot ka. Grabe Diba? lakas ng loob no, attorney, no? Pag sila ay nagpakita pa na ganun yung kalagayan, no? Pwede pala maging evidence yun, attorney, yung mga, for example, yung mga pinadala sa atin dito na voice record na pinagmumura sila, pwedeng gamitin sa court yun? Pwede. Pwede magamit, pero sabi ko nga, yung voice record kasi, tandaan mo, meron tayong Anti-wiretapping. So, feeling ko, hindi siya magagamit. Okay. Hindi siya magagamit, but kung ako sa kanila, i-transcribe ko yung mga sinabi doon. Eto sinabi tama. Anong pruweba mo? Print. Diba? Meron akong tape, pero hindi ko ilalabas kasi may anti-wiretapping law. Can be, di ba? So, pagka sinabi nila ng korte, no, we need that. Saka ako ilalabas. Okay. Diba? Pero yung transcription nun, yung na-transcribe attorney na pwedeng gamitin. Oo. Diba? Tapos, ano pa ba? So, yun. Pero kaya nga, feeling ko, yung mga nag-start magmura at magbanta ng mga OLA, mukhang hindi sila makakabalik sa court. Kasi, grabe. mas gugustuhin nila na yung kanilang identity nakatago. Yun na nga. Diba? Ito, ang ginawa ni sir, kung ba't siya nangutang, nag-curious siya Oo, correct. Kasi paano, di ba? Kaya nga, di ba, parang kaya niya naman bayaran, pero nag-due, na-overdue. Tapos naranasan niya talaga. Tapos nakakainis ng bayaran kasi tawag dito, inaatake na rin siya personally. So, parang kung ikaw nasa ganung situation, ba't kita babayaran? Ginanito mo na ako. Parang ganung scenario. Actually, sabi nga niya, magbabayad pa siya, pero mag-apologize muna. Pero di ba hindi? Sabi, magbayad ka muna sa kami mag-apologize. Siyempre, hindi naman, di ba? Atras tayo dyan kung ganon. Ayun.
kung pati board member nga ng isang probinsya ay talagang hinaras at siniraan ng mga OLA collectors, paano pa kaya ang mga ordinaryong tao, ordinaryong mamamayang Pilipino, kagaya ko, kagaya mo? Kaya nga, understandable kung bakit may mga borrowers na napipilitang mag-hold back ng bayad. Diba? So, parang naintindihan na rin natin yung side ng mga borrowers kasi bakit kasi kailangan silang pahiyain, diba? Bakit kailangan iharas kung pwede namang makuha sa usap, diba? Or sa pag-uusap. At ngayon nga mga ka-Insta-Review, focus tayo sa mga maling gawain ng mga maraming OLA lenders, lalong-lalo nga yung mga collectors nila. Ang una, yung harassment tactics. So, hindi lang simpleng reminders kasi yung ginagawa nila ha. Nagamit nila ang pananakot, yung pangungutya at paninira, yung panghaharas nga. Nagpo-post sila sa social media, pinopost nila yung picture ni borrower. Number 2, paninira ng reputasyon. Kagaya nga ng kaso ng board member nga ng isang probinsya na nabanggit sa video, sisiraan daw siya sa komunidad, sa kapitbahay o maging sa trabaho para mapahiya. Diba? So, hindi magandang practice yon dapat ng isang company. At number 3 nga, walang transparency. Hindi nagbibigay ng official receipt. So, ibig sabihin, may mga hidden charges nga sila at sobrang taas ng interest. Number 4, paglabag sa privacy. So, may apps na kumukuha talaga ng phone contacts ng borrower at ginagamit ito para manakot or ipahiya nga itong si borrower. Ang bottom line kasi nito mga ka-Insta-Review is that hindi borrower ang pinaka-root ng problema, kundi ang mga abusadong lenders na kumikita sa kahinaan ng mga tao. Ang nangyaring ito ay refleksyon ng mas malaking problema sa Pilipinas. Kulang tayo sa financial literacy at kulang sa regulasyon ng enforcement. So maraming loan apps kasi ang nag-ooperate nang wala sa tamang batas or hindi sumusunod nga sa batas. Ang iba naman under SEC cease and desist orders pa nga, pero patuloy pa rin ang pag-ooperate. At dahil nga desperado ang mga Pinoy, talagang napipilitan silang umutang kahit sa mga mapanganib na platform. At hindi lang ito tungkol sa borrowers ha, na ordinaryong empleyado. Kung mismong board members nga ng isang probinsya, siniraan at tinakot, so talagang hindi natatakot yung mga OLA collectors, no, para hindi mapatakbo ulit daw si board member. So, ibig sabihin, ginagamit talaga ng collectors ang harassment at reputasyon, yung damage bilang weapon. Kaya nga mga ka-Insta-Review, kung ganito kalala, ang ginagawa ng mga OLA collectors sa public officials pa nga, mas doble ang takot ng karaniwang borrower na walang kakampi. So mga ka-Insta-Review, ano ang takeaways natin dito? Ang number 1, kung uutang, siguraduhin natin na legit ang lender. Mag-check tayo sa SEC registration. Number 2 nga, always demand an official receipt ha. Karapatan mo yan mga ka-Insta-Review. So kung pinagbabayad ka tapos hindi naman nila na ipoprovide yung hinihingi mo, bakit ka pa magbayad, no? At number 3, kung may harassment, huwag nating kalimutan na idokumento lahat at i-report syempre sa SEC, NBI at NPC nga or National Privacy Commissions. So sila ang mga pwede mong lapitan. At number 4, responsibility goes both ways. So borrower must pay, pero lenders dapat mas be lawful and respectful. Ang video nga na ito ay nagsilbing eye-opener sana sa atin. Hindi porket biktima ka, ibig sabihin exempted ka na sa responsibility. At hindi rin porket lender ka, may karapatan ka ng manloko, manira, manakot, mangharas, mag-post sa picture ni borrower sa social media. Sana mas maging maingat tayo mga ka-Insta-Review sa pagpili ng lending apps. Sana rin mas higpitan ng gobyerno ang mga regulasyon. Kaya nga mga ka-Insta-Review, kung nagustuhan mo ang review natin, don't forget to like na rin. Sana i-share nyo at subscribe na rin at i-click nyo yung bell icon para maging updated ka nga sa mga susunod nating usapan tungkol sa loans, money matters, at consumer rights. So again, ako nga si Yana at ito ang Insta-Review kung saan lagi tayong may matinong analysis sa mga malapit sa ating buhay. Thank you guys for watching at see you sa next video. Bye!